Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi po kayo nakasubscribe sa bagong social media platform ko na ito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa rin po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi po ninyong abangan ang aking mga talakayan dito. Mga kabunyog, ang talakayan ko dito mahaba-haba at saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko mga kabunyog. Kaya tapusin niyo po ito. At lagi niyo na po itong abangan. Araw-araw po ang talakayan ko. Dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel at Informador Facebook page. Sobrang taranta si Jinggoy. Mga kabunyog, sobrang taranta si Jinggoy Estrada. Halatang halata na taranta, nagpapanik na ang mama. Ha? Alam niyo naman kung bakit. Naglabas na ng rekomendasyon ang Department of Justice. Nakasuhan ng plunder at conspiracy to commit plunder itong si Jinggoy at saka sila dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ha? Iba pang mga DPWH officials. Mga kabunyog, mga kababayan, itong rekomendasyon na ito ay inilabas ng Department of Justice, inirekomenda sa ombudsman. Dineputize ng ombudsman ang DOJ na mag-conduct ng preliminary investigation. At tapos na ito. At nag-recommend na ngayon ang DOJ na may matibay na ebidensya para magsampa na ng kaso laban kay Jinggoy Estrada at dito sa dating DPWH Secretary na si Manny Bunuan. Manny Bunuan, mga kabunyog, dating DPWH Secretary. Nirekomenda yan ng DOJ. Ngayon, actually nag-comment na si Jinggoy Estrada, sabi niya daw unfair at unjust. Unfair daw at unjust ang naging rekomendasyon ng DOJ. Paano naman naging unfair at unjust? Dumaan yan sa mahabang proseso. Ang tagal-tagal na nga eh. Paano mo masasabing unfair? Pag sinabi mong unfair, unjust, parang hindi ka binigyan ng due process. Ang daming investigasyon na pinagdaanan yan. Dumaan yan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Yun ang lumabas sa ICI. Inimbestigahan din yan. Yan din yung lumabas. Nagsagawa ng preliminary investigation ng DOJ. Yun na nga, nakita na sapat ang ebidensya para kasuhan siya. Kaya ngayon, nandun na sa ombudsman, re-reviewin na lang yan ng ombudsman. Hindi na magkakandak ng preliminary investigation ng ombudsman kasi yung sinagawang preliminary investigation ng DOJ ay ano na yon, official na yon kasi dineputize ng ombudsman na ang magsagawa ng preliminary investigation ay ang DOJ kasi tambak na ang trabaho ng ombudsman sa dami ng mga kaso na hinahawakan nito. Ngayon, tapos na rin yung preliminary investigation ng DOJ. Binigyan ng pagkakataon si Jinggoy na mag-submit ng kanilang mga counter affidavits, pati si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, at ngayon ay mayroon na silang resolution. At ang resolution na nito ay mayroong prima facie evidence para sampahan ng kaso si Jinggoy at sila Manuel Bunuan at iba pa. Mayroong reasonable certainty of conviction ito. Kaya ang bola ngayon nasa ombudsman na. Ang ombudsman naman, i-review lang ito, titingnan lang, pero halos sigurado na yan. Halos sigurado na yan na pagtitibayin, i-confirm ng ombudsman ang findings ng DOJ prosecution. Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Yung prosecutors ng DOJ, i-affirm yan ng ombudsman. At pag in-affirm yan ng ombudsman, matapos ang review, ipa-file na yan sa korte. O ngayon, natataranta na si Jinggoy, nag-file pa yan ng parang motion for reconsideration. Hinihiling niya sa DOJ na i-review uli ang desisyon nito. I-review. May mga hindi daw kinonsider ang DOJ ayon sa kampo ni Jinggoy. Halimbawa, doon daw sa binigay na certification ng isang opisina sa Senado, sinertifyan nito na hindi naman nakialam at wala namang hiningi na budget si Jinggoy Estrada.
Kaya yung sinasabing mayroon itong insertions, hindi daw yung totoo. Based sa certification ng isang opisina sa loob ng Senado. Yun ang bago ngayon na argumento ni Jinggoy. Hintayin natin kung ikukonsidera yan na matibay ba yan na basihan para i-reverse o baguhin ng DOJ ang naunang desisyon nito na sampahan na ng ombudsman ng kaso itong si Jinggoy. Sa totoo lang mga kabunyog, ano? Ito na yung hinihintay ng marami. Ito na yung hinihintay ng marami. Actually, nagsasabi na nga, mukhang sasampahan na ng kaso si Jinggoy at sa Sandigan Bayan yan. At pag nag-issue ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest, kaagad-agad aarestuhin yan. Mapapasama na siya uli ngayon kay Bong Revilla. Kaya actually, dito sa mga senador na kakampi ng ng mayorya, yung grupo nila Cayetano, ang dami talagang problema at mga kaso ng mga ito. Hindi lang si Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago at may order na ang DOJ na arestuhin na. Ito mismong si Jinggoy, ano rin, may kaso ng mga kasong ito sa flood control corruption, ano? Kaya ano ito mga kabunyog, problemado talaga ang grupo nila Cayetano. At itong si Jinggoy, sinasabi niya lang na kunwari, parang pinapakita niya, relax lang siya, pero malinaw, taranta na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Taranta na yan si Jinggoy Estrada. Kasi ano na eh, ano na, naglabas na ng resolution ng DOJ. Mabigat yang ano na yan, mabigat yang resolution na yan. Ha? Ano na yan? Hinihintay na yan ng ombudsman. O ang ombudsman naman, hindi niya naman kailangang ulitin pa yan kasi official na yung sinagawang preliminary investigation ng DOJ kasi ano niya yan dineputize niya yan. Yun namang preliminary investigation, binibigyan lang doon ng pagkakataon ang respondents na mag-submit ng kanyang counter affidavits at mga ebidensya ay napakinggan na, nakita na ng DOJ na wala. Mas matibay yung mga ebidensya laban kay Jinggoy. Kaya tuloy na ito mga kabunyog mga kabayan. Pero taranta na si Jinggoy syempre kasi seryoso na yan. Tapos na ang preliminary investigation. Ang kasunod na niyan, filing ng criminal case. Hmm? Pag final na yung criminal case na yan, warrant of arrest na yan. At pag warrant of arrest na yan, arestado si Jinggoy Estrada. Kaya yan yung pinipilit mapigilan ni Jinggoy. Kaya taranta na siya. Kaya magpa-file sila ng motion for reconsideration. Pero mahirap. Mahirap na yan. Halos sigurado na yan. Tuloy na yung kaso na yan. ha? Mga kabunyog, abangan nyo. Abangan nyo. Sigurado na halos yan. O, itong si Ruben Padilla, tungkol dito sa Fortuner niya, yabang ni Ruben Padilla. Kasi tinatanong yung issue tungkol sa pagpatakas kay Bato. Ang linaw naman na sangkot dito si Robin Hood Padilla. Dahil sinisita siya nito, ang yabang pa. Ang yabang pa. Inaamin niya na totoo nga na siya yung nagpatakas kay Bato. At inaamin niya rin na yung kanyang sasakyan ang ginamit. Ang yabang pa ni Padilla. Sabi ni Padilla, opo, sasakyan ko nga po yun. Ako naman po ang may pinakamahinang klaseng sasakyan. Fortuner lang po yan. Ako lang po ang may pinakamahinang klaseng sasakyan sa Senado. Mga yabang naman ni Ruben Padilla. Ang tanong doon, hindi kung wag mo nang wag mo nang gamiting issue yung ikaw yung pinakamahina ang sasakyan. Ang ibig niya kasing sabihin, yung iba siguro, ang mga sasakyan ay napakamamahalin. Yung Fortuner kasi, totoo naman yan, pang ano naman yan bagamat SUV yan, pero kumpara sa ibang mga sasakyang mamahalin, parang ano yan, hindi masyadong mahal yan. Pero hindi naman yung issue yun. Hindi naman ang issue yun, hindi naman yun ang issue kung ang sasakyan niya ay mahal ba o hindi. Ang issue doon, kailangan niyang sagutin at harapin yung pinatakas niya si Bato de la Rosa. Yun. Hindi yung issue kung wag niya nang mga drama niya na naman, paawan niya na naman na siya'y parang pinapakita niya kasi na siya yung isa sa mga pinakamahirap sa Senado kasi Fortuner lang yung sasakyan niya. O yan na naman yung mga gustong palabasin niya ni Robin Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, ang issue dito,
kung siya ba ay sangkot sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa kasi ito ay may kaso sa International Criminal Court at may pending warrant of arrest ito na valid. Valid. Oh, at lalo pa ngayon na hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. O final na yung desisyon ng Korte Suprema, denied ang request for TRO. Nag-order na rin ang DOJ na arestuhin na si Bato de la Rosa. So ang linaw-linaw nito, fugitive from justice si Bato de la Rosa. Itong si Ruben Padilla ang nagpatakas dito sa Senado at hindi niya na yan dinideny, mayabang niya pang sinasabi. Pananagutan niya ito. Hindi, ano yan? Hindi simple yung kaso na yan, obstruction of justice yan. Ha? Kasi ang ano siya, ah, tumulong siya na makatakas si Bato. Ang problema dito ni Ruben Padilla, mayabang pa. Wala na siyang mga kumbaga kung ano-ano pang inaano niya, sinasabi niya, "Oo, ako ang nag-escort kay Bato, sasakyan ko ang ginamit." Parang kulang na lang sabihin niyo, "Ano ngayon?" Oo, eh, ano kasi ito mga kabunyog, itong si Ruben Padilla parang tingin niya barkadahan lang ang lahat. Parang barkadahan lang sa pelikula ito, Ha? Hindi yan, senador ka ng bansa. Dapat dahil senador ka ng bansa, lawmaker ka, huwag kang maging lawbreaker. Yung tulong na makatakas ang isang fugitive from justice, ano yan paglabag yan sa batas. Ha? Lawmaker ka, tapos naging kasangkapan ka sa pagtakas. Ha? Naging kasangkapan ka, kasabwat ka sa pagtakas ng isang wanted ng batas. O, imaginein mo yan, tapos proud pa siya sa ganyan. Ang tindi nito ni Robin Hood Padilla. Anyway, ha? Tingnan natin dahil lumalawak ang panawagan na panagutin siya diyan sa nangyari na yan. Ha? Kahit anong yabang niya, pananagutan niya yan. Lalo pa ngayon, talagang wanted na si Bato de la Rosa kasi talagang hahantingin na siya. May manhunt na isusulong. Sabi ng PNP, handa silang sumunod sa order ng DOJ. Ganun din ng NBI, lagi naman daw silang ready. Ang DOJ rin, nag-press con pa para i-anunsyo ang kay Bato, ang pag-aresto kay Bato. Ha? Kasi wala naman ang legal impediments Ano pa ba naman ang legal impediments? Valid yung warrant of arrest, walang hindi dininay ng Korte Suprema ang TRO. Ang pagdininay ng Korte Suprema ang TRO, ibig sabihin niyan walang nakikitang legal impediments ang Korte Suprema. Gusto sana na ni Bato de la Rosa, proteksyonan ta siya ng Korte Suprema, wag siyang arestuhin. Ay walang nakita ang Korte Suprema na depekto. Kaya dininay ng Korte Suprema ang warrant of arrest ni Bato. Kaya tuloy na ito. At itong si Ruben Padilla, noong isang araw na nasa protective custody ng Senado umano si Bato, pinatakas nila. Pinatakas nila matapos yung mga di umano'y putukan na parang ang lumalabas ngayon, diversionary tactics nga para makatakas si Bato. Yan ang lumalabas at yan ay malalaman sa mga investigasyong isasagawa. Pero ang malinaw dito, may CCTV, nakita si Ruben na siya talaga yung sangkot sa pagpatakas kay Bato. Ngayon, mayabang pa siya. Mayabang pa siya na, sige, tingnan natin ang yabang ni Padilla. Mga kabunyog, itong si Loren Legarda, masyadong kontrobersyal ito ngayon, kinakahiya nga ng mga estudyante ng Assumption College. Graduate siya ng Assumption College, alumna siya doon, ay nagpass ng resolution. Nagpass ng resolution ang mga estudyante ng yung student council ng Assumption College natanggalin yung portrait, yung litrato ni Loren Legarda doon sa kanilang wall, yung wall ng empowered women, kasi hindi na siya nagli-live sa values, sa prestihiyo ng eskwelahan. Mas kinakahiya na siya itong si Loren Legarda, Kaya kumbaga itong si Loren na dati ay pinagmamalaki ng Assumption, sa bandang huli
nag-decide yung Assumption Student Council na tanggalin na yon kasi nakakahiya sa kanila na mai-associate ang eskwelahan, nandun yung kanyang portrait sa wall of empowered women. Eh ngayon, yung anak niya, na si Leandro Liveste, parang pinagmamalaki yung mother niya, linagay yung at pinakita yung kanyang litrato nito ni Loren, pinakita ni Leandro Liveste yung portrait ng kanyang ina, yung pinagmamalaki niya. Sabi ni Leandro Liveste doon sa portrait ng kanyang ina, mga kabunyog, pinagmamalaki niya ito. Hmm? Pinagmamalaki niya na kung kinakahiya ang kanyang ina ng ng Assumption College, ang nakalagay niya naman na caption ni Leandro Liveste, may magandang portrait sa office ko. Yun naman yung linagay niya. Okay, nagsanib na ang mag-ina kasi DDS na itong si Leandro Liveste, maka Duterte yan. O ngayon, yung kanyang ina, sumama na rin sa pro Duterte camp. Kasama na nila Cayetano, nila Marcoleta, Amy Marcos, sinusuka na ng mga tao itong si Loren Legarda na oportunista, kaya nagsanib pwersa na sila ng kanyang anak. O yeah, yan lang naman ang nangyari dyan. Kumbaga compatible na silang mag-ina. Pinanindigan na ng ina niya na si Loren kung ano siya, pro Duterte. Iniwan ni Loren Legarda yung kanyang mga kasamahan. Si Soto, sila Lacson, kaya nga grabe yung sama ng loob ni Soto. Hindi man lang daw nagsabi sa kanya. Sabi rin ni Lacson, matagal silang nagsama, hindi man lang nagsabi. Sasama na pala siya doon sa kabila. Kaya tinatanong naman si Loren yan, hindi niya naman masagot. Kasi talagang ang linaw naman ng ginawa niya, pagka-oportunista at malimbing. Pero sa isang banda rin, ang malinaw diyan, ano yan, sumama na siya sa kanyang anak. Pareho na sila, kampo ng Duterte. Kaya nagsanib pwersa na yung mag-ina. Kahit nga nung nagsasalita si Pia Cayetano sa Senado, may paiyak-iyak na rin si Loren Legarda. Madrama na rin. Kasama na siya sa drama ng mga kakampi ng Duterte. Kaya si Leandro Liveste din, kakampi rin ng Duterte. So nagsanib pwersa na sila, nagsama na silang mag-ina. Kung dati may kung mga pagkukunwari pa si Loren, kasama siya doon sa grupo nila Lacson at Soto at nila Risa Hontiveros. Ngayon nandun na siya sa dark side, sa grupo nila Cayetano, Marcoleta at Jaime Marcos. Kaya nagsama-sama na sila. Doon din naman nakasama itong anak niyang si Leandro na ngayon ay kumakaharap ng mga kaso. Maraming kasong kinakaharap itong si Leandro Liveste ngayon tungkol doon sa negosyo niya sa solar. Pinaburan siya ng gobyerno dahil siguro sa impluwensya na rin ng kanyang ina. Binigyan siya ng franchise, panahon ni Duterte, pero hindi niya naman nasunod yung mga kondisyon sa franchise. Kumuha siya ng mga kontrata sa gobyerno, hindi niya naman nasunod. Kaya ano ito, pagmumultahin siya ng DOE, Department of Energy, sa mga sinampa nitong kaso. Kaya maraming pananagutan itong si Leandro Liveste. Ay siyempre, yung kanyang ina, tagapagtanggol niya na ngayon, kasama na sila. Dati kasi si Leandro Liveste lang yung nasa Duterte, si Loren Legarda nasa administration. Pero ngayon, nagsanib pwersa na sila, kaya proud na itong si Leandro Liveste. Sa harap ngayon ng sinusuka, itinatakwil ng mga estudyante ng Assumption College itong si Leandro Liveste dahil kinakahiya nila na alumna nila ito. Si Leandro Liveste ngayon ang nagmamalaki sa kanyang ina. Sabi niya, may maganda daw na picture na naka-portrait na nakahang sa kanyang opisina. Picture ng kanyang ina iyon. Anyway, ang ibig sabihin yun, sinusuportahan niya ang kanyang ina sa desisyon nito. Okay din yan. Magsanib pwersa na silang mag-ina. Ilabas na nila ang kanilang tunay na kulay. Yan ang malinaw dyan. Mga kapunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.